Ang mga kwentong maririnig ninyo ay hango sa orihinal na fairy tale ng magkapatid na Grimm. Hindi ito maisalin ng Disney dahil sa tindi ng takbo ng kwento ay ipinagbawal pa nga ito. Ang ikakasal na dalaga. Hindi alam ng ikakasal na dilag kung dapat ba nga niya na pagkatiwalaan ang lalaki na sa kanya ay ipinagkasundo ng magulang niya. Kaya naman palihim na pinuntahan nito ang tahanan ng lalaki na pakakasalan niya. Doon nawindang siya sa nakita niya. Matapos sa tumakas at magmadali maglakad, narating ng dilag ang bahay ng lalaki na sa kanya ay pinili ng magulang upang kinabukasan ay kanya na napakasalan. Sa kanyang pagsilip sa bintana, tila ba katahimikan ang bumabalot sa buong kabahayan. Walang ibang tao maliban sa isang matandang babae na kanya naman na naulinagan. Ito ay nasa may kusina, nakaupo sa tapat ng lamisita. Nang makita lang matanda ang dilag, sinabi nito sa kanya ay pumapas lang ng tao. Ang mga doon ay nakatirang mga kalalakihan. Nalito ang dalaga. Tama nga ba ang bahay na kanyang napuntahan? Biglang nabasag ang katahimikan nang magsidatingan ang mga lalaking kanyang pinagsisilbihan. Agad na hinablot siya ng matandang babae at saka itinago sa malaking drum na kahoy sa kanyang banda na likuran. 1, 2, 3, 4, 5 kalalakihan ang kanya na nabilang. Hila-hila nila ang isa pa na dalaga. Amoy ang matinding alak sa kanilang mga hininga. Wala silang pakialam sa pagtangis at pagsigaw ng dilag na kanila nahatak-hatak. Binigyan nila ito ng nakalalasing na inumin. Hindi pa rin huminto ito sa pagtangis. Sinira nila ang damit ng dilag na bihag. Saka inilatag ito sa lamesa. Saka inumpisahan na paghiwa-hiwalayin siya. Saka nang ganap na maging karne ang dalaga ay binudbura nila ng asin ang laman niya. Ginawa nila na hapunan siya. Sa tindi ng nasaksihan, ngatal na pinipigilan ng dilag ang boses na kumawala mula sa labi niya. Kanyang nasaksihan ang kanya na magiging kapalaran. Ang isa sa kalalakihan ay nakita ang singsing na pangkasal sa isa sa humiwalay na daliri ng isa sa kanilang bago na naging asawa. Tinangka nila na ito ay alisin. Ngunit sa pagdulas nito, tumilamsik sa likod ng drum ang daliri. Nasaktuhan na sa kandungan ng ngatal na dalaga. Ito pa ay napunta. Sa inis ng lalaki ay hinayaan niya na ito. Kinuha naman ito ng dalaga at saka kanyang agad na ibinulsa. Nakatakas lamang ang dalawa nang sa kabusugan ay makatulog ang mga lasing na mga kalalakihan. Kinabukasan itinuloy ng dilag ang kasal at saka nang marating nito ang dambana, saka isiniwalat nito sa kanila ang kanya na nakita. Ipinakita nito sa madla ang daliri ng dilag, saka ang lahat ng tao sa kanya ay naniwala. Agad na inaresto ng taong bayan ang lalaking ikakasal kasama na ang 4 pa na lalaki na mga kapatid niya. Dahil sa kanilang nakasusulasok na ginagawa, lahat sila ay pinarusahan ng kamatayan. Ang dilag na walang kamay, mahirap pa sa daga ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya naman na ang magsasaka ay ninais na ipagpalit sa demonyo ang isang anak na babae niya. Ito ay bilang kapalit ng yaman na kanyang pinaka-aasam-asam. Pumayag naman ng demonyo ayon sa kanya na kailangang alisin ng magsasaka ang mismong kamay ng dilag na anak niya. Kung hindi nito tatanggapin ang dalaga. Mayumi, maganda at matalino ang dalaga. Pinaliguan itong mabuti ang sarili. Saka bago inilagay ng ama sa gitna ng bilog na guhit na gawa sa tiyok. Dumating mula sa kawalan ng dyablo. Ngunit hindi nito nagustuhan ang kalinisan ng dilag. Kaya ito ay kanyang tinanggihan. Ayon sa demonyo na susunod na pagbalik niya, nais niya na saksakan ng dumi ang dalaga. Kaya naman sinunod ng magsasaka ang tagubilin ng demonyo sa kanya. Kaya naman hindi nito pinaligo ang dalaga. Ngunit dahil sa takot sa magaganap sa kanya, hindi huminto ang dalaga sa pagtangis at ang luha nito ay siyang dumaloy sa kanyang mga kamay na siya namang kalaunan ay naglinis dito. Dahil sa linis ng kanyang kamay, ang galit lalo ng demonyo ay sumakanila. Binigyan ito ng taning ang magsasaka. Sinabi nito na alisin nito ang kamay ng anak na ibinibigay na dilag upang hindi na nito muli pa na malinis ang
sarili niya. Kung hindi nito gagawin ang sinasabi niya at tagubilin, ay hindi na niya itutuloy ang kasunduan nilang dalawa. Ito ay nga ang pagkuha sa dalaga. Ito naman ang ginawa ng magsasaka. Ngunit muling tumangis ang dalaga. Sa pagkakataong ito ay sa braso naman niya. Kaya luminis muli ang braso ng dalaga. Sa pagkakataong ito, tinanggihan na ng Diablo na kunin ang alay niya. Nang makarating sa hari ang balita, naawa ito ng maigi sa pobre na dalaga. Kaya naman binigyan niya ito ng pilak na mga kamay. At dahil sa kabusilakan ng loob naman ito, ay biniyayaan siya ng bathala ng bagong mga normal na mga kamay. Ito ay nagsisilbing paalala na hindi magagapi ng kasamaan ang kabutihan ng kaibuturan. Mga katinagalag ko, anong masasabi nyo sa kwento ng Grimm's Fairy Tale? Maaari po ba ito na isalin ng Disney? Kung hindi po ninyo nalalaman, lahat karamihan ng kwento ng Disney na ating napapanood at kinalakihan ay nanggaling po sa orihinal na isinulat ng Brothers Grimm. Medyo nilagyan lang nila ng masarap at masaya na happy ending. Mga katinagalag ko, anong favorite nyo na fairy tale na kinalakhan nyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalag ko, ang pinakamagandang sagot ay magkakamit po ng 100 Gcash Load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.